Bakit po Tucano ang napili natin kumpara doon sa FA50? Nakikita niyo naman po, yung Tucano, propeller pa po yung ginagamit. Oh. Mga kabayan, kinwestiyon ni Senador Raffy Tulfo ang DND na kung bakit Super Tucano ang binili nila na gumagamit pa ng propeller at hindi FA50 na mabilis at kayang makipagsabayan sa ibang jet fighters. Para sa kasagutan, panoorin ang video, pero bago panoorin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Umpisahan ko lang po sana kung kumusta na po yung modernization program, sa anong pace na po tayo, Mr. President. Good sponsor. Well, Mr. President, nasa Horizon 3 na ho tayo, pero admittedly, sabi ni Secretary Teodoro ay matumal because alam naman ho natin na complicated po ang modernization program. Pero maganda po, ang Senado po ay nagdagdag ng 20 billion sa modernization program, so that will bring it up to 60 billion in the program funds at meron pong another 30 billion in the unprogrammed funds. Ito po yung kanilang request para po mas bumilis pa ang modernization ho natin. Thank you, Mr. President. Meron tayong video. We have two crucial air assets at this point that I want to clarify the wisdom behind their acquisition, Mr. President. The A-29 Super Tucano from Embraer Brazil versus FA50s from Korean Aerospace Industries. Bakit po Tucano ang napili natin kumpara doon sa FA50? Nakikita niyo naman po, yung Tucano, propeller pa po yung ginagamit. Oh. At mabagal kumpara doon sa Korean F-50 na jet, talagang fighter jet, may tuturing, pwede naman tayo lumaban siguro sa bayan in case meron pong hostile foreign countries na gustong mambuli sa atin. Bakit po ang binili natin yung Super Tucano versus FA50s? Mr. President, naintindihan ko po na if you compare it to the jet, mukhang antique na ho itong Tucano. Pero mayroon ho yung ibang use. Ito po ay for our internal security, yung mga insurgency operations. Kasi ho, pag insurgency operations, ito po mga maliliit, mga lugar na maliliit, masisikip, nasa bundok, nasa jungle. So ang Tucano po, yan po ang best na equipment para po doon sa mga ganun na situation. So iba po yung use niya. No? Yung isa ho ay, of course, jet ho yan para po sa mga external defense ho natin. Pero yung mga internal ho natin sa loob, for example po, mayroong operations ho sa mga insurgency area, ito po yung Tucano po ang ginagamit ho nila. Pero to the credit of our military, medyo nabawasan na po yung problema natin sa insurgency. So kung tutuusin, mas kailangan po natin yung mga fighter jet tulad ng FA50, Mr. President. Oh, tama ho kayo. Meron ho tayong plano to buy additional F50s. Nag-order na ho tayo ng F50s. Mga new generation of F50s po ang binili ho ng ating armed forces. So iba yung use ho nila, kaya meron ho tayong dalawang ganitong equipment. So meron po tayong FA50? F50s po na bumili ho tayo. No? And how many Tucanos are we still trying to acquire or have acquired already? Yeah. Sa Tucano po, meron ho tayong 6 pang brand new na dadating po. Curious lang po ako, ang capability po ng Tucano, yung range po niyan. So, po siya, malayo po yung kanyang range at 700 kilometers at yung loiter time ho niya ay 2.5 hours. So, pwede siyang umikot-ikot ho doon sa bundok o doon po sa area na meron ho silang operation. As opposed to a jet ho, talagang jet, hindi ho pwede mag-ikot-ikot ho yan. So meron ho ba tayong mga fighter jets na pwede naman siguro sumabay sa mga
foreign countries, yung mga hostile foreign countries na gustong mambuli sa atin? Do we have fighter jets na kayang makipagsabayan? Kasi yung Tucano, I don't think so. I'm not a military expert or anything like that, pero mukhang outdated na po yung Tucano. So, Mr. President, meron ho tayong in-upgrade ho natin yung existing ho nating 11 F-50s at bumili ho tayo ng additional 12 na F-50s. At ito pong Tucano ho natin ay iba po yung use niya. In fact, sa South America, even the US, gumagamit ho sila ng ganyang pang-equipment dahil nga yung kanyang, kumbaga, yung mission niya, operational mission niya ay iba po compared to the F-50s. Yes, Mr. President, I don't know the wisdom na magbibili tayo ng 18 units na Super Tucano, or I think this was ordered prior to this administration, previous administration pa to, 18 units of Super Tucano whereas 5 lang na FA-50. Pwede pa kaya natin bawasan tong Tucanos? Kasi we know naman na medyo bumaba na po yung problema natin sa insurgency. To the credit Maho of the kayo, military. Senator Raffy. So bakit pa tayo kukuha ng mga nitong Super Tucano, dadamihan natin na sabi nyo nga kanina, pang-insurgency lang to. Nabawasan yung problema natin sa insurgency. Tama ho kayo, Senator Raffy. In fact, we're now moving into what we call yung multi-dimension external defense posture, puro sa labas na ho. Kaya ho, binawasan ho nila yung Super Tucano ho natin to 1 squadron, 12 units na lang. Yung 6 na dadating will complete the 12 units. So hindi na ho 18. Tama ho kayo. Thank you. Pwede tayo magpakita ng video. Hanggang ngayon po ba ang military tumatanggap pa rin ng military hardware donation from other foreign countries, especially mga bansa na kung saan meron tayong issue? Can we show the video, the picture? Kasi recently I've seen some pictures na medyo nababahala ako. May mga Chinese character mga donation. Ayan red plate pa. So ibig sabihin mga official ng DND ang gumagamit niyan, service vehicle. At mukhang made in China ata. Luma na raw yan, Mr. President, according to the DND. Wala na ho. They don't accept Is that being donations. used still? So did we stop accepting donations? Na ginagamit pa ho ngayon. But they don't accept donations anymore. Pero chinecheck po ba natin? Kasi pwede naman lagyan ng bag yan. Yeah, meron ho. They checked it and wala po silang nakikitang security So wala breach. na? Yes. From now on, hindi na tayo tatanggap? Correct. Wala na po. Okay. Last na naman po, Mr. President. Bomb shelter. Wala ho bang balak ang ating DND na maglagay ng bomb shelters para sa mga civilians tulad na nangyari ngayon sa Taiwan? Kasi hindi naman natin malalaman yung panahon, darating panahon na kakailanganan natin yan to protect the civilian population na baka pwede ma-convert yung mga government establishments, yung mga basement garage or what have you na magagamit na shelter in case, God forbids, na merong mangyaring di kanais-nais tayo ay bombahin ng mga bansa na may issue tayo. Actually, magandang mungkahi ho yan. In fact, nakakita ko ng documentary sa Ukraine na ang lawak ng kanilang bomb shelters. Even in Finland, mayroon ho silang mga ganyan. So, pinag-aaralan ho yan ng DND and OCD po. So, hindi lang po bomb shelter, pwede siyang maging multi-purpose facilities. Doon po sa Finland, nakita ko parang ginawa nilang sports facilities pag wala pong need na magtago po yung mga tao. So, yan po ang pinag-aaralan ho ngayon ng DND. At siyempre siguro pwedeng kausapin po yung mga business sectors na meron po silang mga underground pwedeng gawing na mall. mga garahe. Opo, pwede ho. Pwedeng pag-aralan Yung din mga ho yan. buildings and mga malls. Yeah. So that is something being studied. Yes, nasa ano ho yan, nasa research ng DND po. Okay, that's all. And then ang huli kong sasabihin lang, I fully support yung budget po ng military. Like I said earlier, napakahalaga po yung role na ginagampanan ng ating militar
Lalo na po recently, alam naman natin lahat, nagkakaroon po tayo ng issues sa isang bansa na kung saan tayo po nabubuli, and God forbids, baka dumating araw, yan po ay maging adventurous sila at may gagawang hindi kanais-nais at pwede tayong pasukin or something like that. So dapat we have to strengthen our military, and the way to do that is yung sa modernization program, sana po mapabilis na yon. Thank you, Mr. President. Bawat uri ng eroplano ay may sariling role sa mga misyon, kaya kung hindi mo alam ang kanilang mga role talagang mapaisip ka, na bakit tora-tora pa rin ang binibili ng Pilipinas na pang World War II pa ang itsura, para maintindihan ninyo. Gagawa ako ng video kung ano gamit ng Super Tucano, kaya abangan nyo na lang, yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.